Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagmamahal? Halina't samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay na puno ng pag-ibig, pighati at pag-asa. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mong pulutin ang bawat piraso. Pero hinding-hindi mo na maibabalik sa dati ang refleksyon. Paano kung ang mismong taong pinagkalooban mo ng buong tiwala ang siyang dudurog nito sa harap mo? Saan ka huhugot ng lakas para muling buuin? Hindi ang salamin, kundi ang iyong sarili. Ilang segundo lamang ang nakalipas, ang buong mundo ni Luning Mangning ay perpekto. Nakatingin siya sa kanyang asawang si Bughaw. Ang mga ilaw mula sa marangyang chandelier ng kanilang mansyon ay sumasayaw sa mga mata nito. Hawak nito ang kanyang kamay. Ang init niyon ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na kuryenteng nagsasabing siya ay ligtas, na siya ay minamahal. Sa ilalim ng kanyang eleganteng bestida, naramdaman niya ang banayad na paggalaw ng buhay na kanilang pinakahihintay, ang kanilang magiging panganay. Ito ang kanilang anniversary party. Isang selebrasyon hindi lang ng kanilang pagsasama, kundi ng pangarap na kanilang bubuuin. Ngunit ang tunog ng nabasag na salamin ay tila pumunit sa perpektong larawang iyon. Kasabay ng hiyawan ng mga bisita, isang figura ang lumitaw mula sa gitna ng karamihan, si Silakbo. Ang pinsan ni Bughaw, ang babaeng palaging may anino ng lungkot sa mga mata tuwing nakikita silang magkasama. Ngayoy nakatayo siya roon, maputla ang mukha, nanginginig ang mga labi, at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Luningning na para bang isang kutsilyo. Bughaw, halos pabulong na tawag ni Silakbo bago ito biglang nanghina at napahawak sa dibdib. Tila hirap na huminga. Agad na lumapit si Bughaw. Silakbo, anong nangyayari sa'yo? Ngunit hindi sumagot si Silakbo. Sa halip itinaas niya ang nanginginig na kamay kung saan may hawak siyang isang brown envelope. Iniabot niya iyon kay Doña Catalina, ang ina ni Bughaw, ang matriarka ng pamilya Montesillo na may tinging kasing lamig ng yelo. Napakunot ang noo ni Luningning. Ano ito? Isa na namang eksena. Binuksan ni Doña Catalina ang envelope. Habang binabasa nito ang laman, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pagkagulat ay napalitan ng pagkasuklam at pagkatapos, isang galit na nag-aapoy. Itinuon nito ang mga mata kay Luningning. Ano ang kahulugang ito, Luningning? Tanong ng Donya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pagbabanta. Hindi ko po maintindihan, Mama. Sagot ni Luningning. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Huwag mo akong tawaging Mama. Sigaw nito at ibinato ang mga papel sa paanan ni Luningning. Sinungaling, manloloko. Nanginginig na pinulot ni Luningning ang mga papel. Medical records. Ngunit hindi niya maintindihan ang mga nakasulat dito. Mga terminolohiyang medikal na nagsasabing imposible siyang magbuntis, na ang lahat ay isang pagkukunwari, isang hysterical pregnancy. Hindi totoo yan. Mahinang sabi ni Luningning. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Nararamdaman niya ang kanyang anak. Totoo ito. Bughaw, sabihin mo sa kanila, hindi ito totoo. Bumaling siya sa kanyang asawa, naghahanap ng kanlungan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader, isang blangkong tingin. Ang init sa kamay nito kanina ay wala na. Napalitan ng panlalamig na gumapang sa kanyang kaluluwa. Paano mo nagawa sa amin ito? Ang malamig na tinig ni Doña Catalina ay muling umalingaw-ngaw, puno ng kamandag. Alam ko na, mula pa noong una, alam kong isa ka lang manggagamit. Isang desperadang babae na gagawin ng lahat para lang makapasok sa pamilyang ito. Pero ang magsinungaling tungkol sa isang bata, ang gamitin ang dugo ng mga Montesillo para sa iyong kasakiman, wala kang kahihiyan.
Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat tingin mula sa mga bisita ay isang panghuhusga. Pakiramdam ni Luningning ay hinuhubaran siya sa gitna ng lahat. Ang kanyang dignidad ay niyuyurakan. Bughaw, please. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Maniniwala ka ba sa isang pirasong papel kaysa sa akin? Sa asawa mo? Tumingin si Bughaw sa kanya. Sa isang saglit, umasa si Luningning na makikita niya ang pag-aalinlangan, ang pagmamahal na ipinangako nito sa kanya habang buhay. Ngunit wala. Ang nakita niya ay ang anino ng kanyang ina, ang bigat ng kanilang pangalan. Nakita niya ang isang lalaking duwag. "Umalis ka na," sabi ni Bughaw. Ang boses niya ay walang emosyon, kasing tulis ng bubog na tumusok sa puso ni Luningning. Iyon na iyon. Isang pangungusap ang gumuho sa lahat. Hindi na niya namalayan ang mga braso ng gwardiya na humihila sa kanya palabas. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso, ang pagsusumamo ng kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Bughaw hanggang sa tuluyan siyang mailabas sa pinto. Hindi man lang ito lumingon. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Malakas, malamig, walang awa. Tila nakikidalamhati sa nasirang pangarap ni Luningning. Itinulak siya palabas ng gate at sa isang iglap, ang init at liwanag ng kanyang buhay ay napalitan ng kadiliman at lamig ng gabi. Nakatayo siya sa gitna ng daan, basang-basa, yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang damit na pangpista ay ngayon ay tila isang basahan. Napahawak siya sa kanyang tiyan sa nag-iisang yaman na natitira sa kanya. "Anak, patawarin mo si Mama." Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang sakit, ang pagtataksil, ang kahihiyan, lahat ay bumuhos ng sabay-sabay. Napaluhod siya sa basang semento at ang kanyang mga luha ay humalo sa walang tigil na buhos ng ulan. Hindi niya na alam kung alin ang ulan at kung alin ang luha. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumama sa kanyang mga mata. Isang ugong ng sasakyan na papalapit. Mabilis, ngunit wala na siyang lakas para gumalaw. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang kadiliman na lamunin siya ng buo. Ang kadiliman ay hindi dumating. Sa halip, isang mainit na kamay ang marahang umalog sa kanyang balikat. "Ineng, Ineng, gisising." Dahan-dahang iminulat ni Luningning ang kanyang mga mata. Ang nakakasilaw na ilaw ay nagmula pala sa isang luma at kalawanging taksi na nakahinto sa kanyang harapan. Isang matandang lalaki na may kulubot ngunit mabait na mukha ang nakatunghay sa kanya. "Ayos ka lang ba? Muntik na kitang masagasaan," sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Saan ka ba pupunta? Lika, ihatid na kita." Delikado dito sa daan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Luningning. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Paano niya sasabihin na wala na siyang babalikan, na ang tahanang itinuring niyang sa kanya ay ipinagkait na? Sa halip, umiling lamang siya. Ngunit nang subukan niyang tumayo, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang buong katawan. Agad siyang inalalayan ng matandang driver. "Wala kang mapupuntahan, ano?" Mahinang tanong nito. Tila nababasa ang lahat sa kanyang mga mata. "Halika na. Ihahatid kita sa terminal ng bus. Mula doon, makakapag-isip ka." Hindi na tumutol si Luningning. Nagpatianod na lamang siya, papasok sa taxi. Habang umaandar ang sasakyan, muli niyang sinulyapan ang mansyon ng mga Montesillo. Ang mga ilaw nito ay nagniningning pa rin, isang malupit na paalala ng perpektong buhay na inagaw sa kanya. Naalala niya ang mga pangako ni Bughaw sa ilalim ng buwan, sa kanilang hardin. "Habang buhay, Ning, ikaw lang." Mga salitang ngayon ay abo na lamang na tinangay ng hangin at ulan. Sa terminal, ibinaba siya ng driver.
May iniabot itong 500 piso. Pamasahe mo. Mag-iingat ka, Ineng. Ang Diyos ay hindi natutulog. Bago pa man makapagpasalamat si Luningning, umalis na ang taxi. Nag-iwan sa kanya sa gitna ng magulong mundo ng mga estranghero. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Nangingilid ang luha. Idinayal niya ang nag-iisang numero na alam niyang hindi siya tatalikuran. Yayaya! Halos pabulong niyang sabi nang sagutin ang tawag. Ning! Diyos ko anak! Nasaan ka? Pinakinggan ko ang lahat. Mga walang kaluluwa. Ang boses ni Yaya Payapa sa kabilang linya ay puno ng galit at pag-aalala. Siya ang kasambahay na nag-alaga kay Luningning mula pagkabata. Ang tumayong ina, higit pa sa tunay niyang ina. Wala na, Yaya. Wala na ang lahat. Humahagulgol na sabi ni Luningning. Huwag mong sabihin yan. Nariyan ang anak mo. Nariyan ka pa. Matatag na sabi ni Yaya Payapa. Makinig ka sa akin, Ning. Hindi ka maaaring bumalik dito. Kailangan mong umalis. Pumunta ka sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Isang lugar kung saan maaari kang magsimula muli. Saan, Yaya? Paano? Palawan. Mabilis na sagot ng matanda. Naaalala mo ba ang mga kwento ng lola mo? Isang paraiso. Isang lugar kung saan pwede kang magtago at magpagaling. Magpapadala ako sa iyo ng pera sa GCash. Ang lahat ng ipon ko, sa'yo muna. Gamitin mo yan. Bumili ka ng tiket. Huwag kang lilingon, Luningning. Huwag na huwag. Ang mga salita ni Yaya Payapa ay naging isang sinag ng pag-asa sa madilim na gabi ni Luningning. Isang utos, isang direksyon, isang dahilan para humakbang. Sa gitna ng ingay ng terminal, bumili si Luningning ng tiket para sa pinakamaagang biyahe ng ferry papuntang Palawan. Habang nakaupo sa loob ng barko, pinanood niya ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng syudad hanggang sa maging tuldok na lamang ito sa kadiliman. Bawat alon na humahampas sa barko ay tila isang paghuhugas sa kanyang nakaraan, isang paghihiwalay sa sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinatong ang mga kamay sa kanyang tiyan. Dito, sa sinapupunan niya, naroon ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. Anak, bulong niya sa hangin ng karagatan. Hindi ko man maibibigay sa iyo ang pangalang Montesilio. Hindi ko maipapangako ang yaman o ang perpektong pamilya. Pero ipinapangako ko sa iyo, ibibigay ko ang buong buhay ko para protektahan ka, para palakihin kang maligaya. Tayong dalawa lang, at sapat na yon. Pagdating sa Palawan, isang bagong mundo ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay malinis, amoy alat ng dagat na may halong tamis ng mga bulaklak. Ang mga tao ay may ngiti sa labi, malayo sa mapanghusgang tingin at malamig na karangyaan ng Baryo Maharlika. Sa tulong ng perang padala ni Yaya, nakahanap siya ng isang maliit na kwarto na inuupahan malapit sa dalampasigan. Simple lang ito. Isang kama, isang mesa, isang bintanang tanawang asul na dagat. Ngunit para kay Luningning, ito ay isang palasyo, isang kanlungan, ito ay sa kanya. Sa mga unang araw, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang ugong ng mga alon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, natuto siyang pakinggan ang sarili niyang hininga, ang tibok ng sarili niyang puso. Isang hapon, habang nakaupo siya sa dalampasigan at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naramdaman niya ito. Isang banayad, ngunit malinaw na paggalaw mula sa kanyang sinapupunan. Isang pitik. Napahawak siya sa kanyang tiyan at sa pagkakataong yon, hindi niya napigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit iba na ang mga luhang ito. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng isang napakatinding pagmamahal. Ang kanyang anak ay nagpaparamdam. Totoo ito. Buhay ito. Nandito ka nga. Bulong niya habang nakangiti sa gitna ng pag-iyak. Ang paggalaw na yon ay isang paalala. Hindi siya nag-iisa, ngunit kasabay ng kaligayahang iyon.
Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Kakayanin ko ba ito? Kakayanin ko bang mag-isa? 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Para kay Bughaw, ang 5 taon ay hindi nagdulot ng paghilom, kundi ng isang malalim at nanunuot na pagkainip. Ang mansyon ng mga Montesillo, na dati puno ng mga pangarap nila ni Luningning, ay naging isang malamig na hawla. Ang hapunan ay naging isang malamig na ritual. Sa isang dulo ng mahabang lamesa ay si Doña Catalina. Ang mukha ay kasing tigas ng dati. Sa kabilang dulo ay siya. At sa gitna, si Silakbo, na ngayon ay kanyang asawa. Isang kasal na ipinilit ng kanyang ina para itama ang kahihiyan at panatilihin ang integridad ng pamilya matapos ang biglaang pag-alis ni Luningning. Hindi ka na naman kumakain, Bughaw. Puna ni Silakbo. Ang boses ay may bahid ng iritasyon. May lason ba ang niluto ko? Busog lang ako. Walang ganang sagot ni Bughaw habang tinutusok-tusok lamang ang mamahaling steak sa kanyang plato. Lagi ka namang busog, sagot ni Silakbo bago bumaling kay Doña Catalina. Tita, tingnan ninyo ang anak ninyo. Mula nang bumalik galing sa opisina, wala nang kibo. Para akong nakikipag-usap sa pader. Itinaas lamang ni Doña Catalina ang kanyang kilay. Hayaan mo siya. Ang mahalaga ay ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa kumpanya. Tungkulin, obligasyon, reputasyon. Iyon na lamang ang mundo ng mga Montesillo, walang puwang para sa puso. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Bughaw sa kanyang pribadong library. Nagsalin siya ng mamahaling alak sa isang baso at naupo sa dilim. Ito na ang kanyang naging kanlungan. Ang alak at ang mga alaala. Sa bawat pag-ikot ng alak sa baso, ang mukha ni Luningning ang kanyang nakikita. Ang kanyang ngiti na kayang magpaliwanag ng buong silid. Ang kanyang malambing na boses. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay. Ang mga mata nitong puno ng tiwala. Tiwalang sinira niya. Nagsimula na siyang magduda. Sa paglipas ng mga taon, may mga bagay na hindi nagtutugma. Ang pagiging iritable at palaging takot ni Silakbo. Ang mga pabulong na usapan nito sa telepono. Ang mga kasinungalingang nahuhuli niya. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang kabinet. May kinuha siyang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga natitirang gamit ni Luningning na hindi niya nagawang itapon. Isang maliit na libro ng mga tula na may sulat kamay nito. Isang kupas na litrato nila sa kanilang unang dati. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na puting panyo na may burdang bulaklak. Amoy Luningning pa rin. Amoy ng tahanan. Nasaan ka na, Ning? Bulong niya sa kawalan. Pinagsisisihan ko na. Lahat-lahat. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luha, ang eksena ay nagbago. Mula sa madilim at malungkot na library, ang kwento ay lumipad patungo sa isang lugar na naliligo sa ginintuang sikat ng araw. Isang paraiso sa Palawan. Dito, sa isang magandang hardin na puno ng mga bulaklak at nakaharap sa turkesang dagat, isang babae ang tumatawa. Ang kanyang tawa ay malaya, masaya, at nakakahawa. Si Luningning, ang dating anino ng pighati sa kanyang mga mata, ay napalitan ng ningning ng katatagan at kapayapaan. Sa kanyang tabi, 2 makukulit na bata na may edad 5 taon ang naghahabulan. Isang lalaki at isang babae. Kapwa may mga matang tulad ng sa kanya. Hani, Danom, dahan-dahan lang. Natatawang saway niya sa kambal. Ito ang kanlungan ni Ning. Isang maliit ngunit matagumpay na resort na itinayo niya mula sa wala. Ito ang kanyang mundo. Ang kanyang tagumpay. Ang kanyang hardin kung saan itinanim niyang muli ang kanyang mga basag na pangarap. Pabalik sa mansyon ng Montesillo. Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Doña Catalina, dala ang isang folder. Bughaw, tigilan mo na ang pagmumukmok dyan, malamig niyang sabi.
May bago tayong proyekto, isang malaking acquisition, at gusto kong ikaw mismo ang humawak nito. Walang ganang tiningnan ni Bughaw ang kanyang ina. Hindi ba pwedeng iba na lang? Pagod ako. Hindi pwede, mariing sabi ng Donya. This is a prime property in Palawan. Perfect for a luxury resort expansion. Ang may-ari ay matigas ang ulo, ayaw magbenta. Kailangan nila ng personal na pagbisita mula sa isang Montesillo para ipakita kung gaano tayo kaseryoso. Sa wakas ay kinuha ni Bughaw ang folder, isang pag-ayong pilit. Binuklat niya ito ng walang interes. Tinitingnan ang mga litrato ng isang magandang resort sa tabi ng dagat. Maganda nga, inamin niya sa sarili. Tahimik, payapa. At pagkatapos, binasa niya ang pangalan ng property. Ang mga salita sa papel ay tila tumalon at sumampal sa kanyang mukha. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Project proponent, Luningning Alcacid Resort. Name? Kanlungan ni Ning. Ang umaga sa kanlungan ni Ning ay palaging may dalang kapayapaan. Para kay Luningning, ang bawat pagsikat ng araw sa Palawan ay isang biyaya, isang patunay na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may katapusang liwanag. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa paghahanda ng almusal para sa kambal, sinusundan ng isang mabilis na pag-iikot sa resort, pagbati sa mga bisita, at pagtiyak na ang lahat ay nasa ayos. Ang kanlungan ay hindi lamang isang negosyo para sa kanya. Ito ang hardin kung saan niya itinayo muli ang kanyang buhay, piraso bawat piraso. Ma'am Ning, good morning po. Bati ni Tessa ang kanyang receptionist. Mayroon po tayong bisita. Gusto daw po kayong makausap. Importante daw po. Sino raw? Tanong ni Luningning habang pinupunasan ng mga kamay. Hindi po nagpakilala. Pero mukha pong importanteng tao. Nakasakay po sa isang mamahaling van. Pabulong na sagot ni Tessa. Tila kinikilig pa. Napakunot ang noo ni Luningning. Siguro ay isa na namang supplier o ahente ng gobyerno. Sige, papasukin mo sa opisina ko. Susunod ako. Pumasok si Luningning sa kanyang maliit ngunit maaliwalas na opisina. Ang bintana nito ay tanaw ang Bughaw na dagat. Isang tanawing palagi niyang pinagkukunan ng lakas. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa kung sino man ang bisita. Nang bumukas ang pinto, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang kapayapaang kanyang iningatan sa loob ng 5 taon ay biglang nagkalamat. Nakatayo roon, sa gitna ng kanyang kanlungan, ang multo ng kanyang nakaraan. Mas may edad na, mas seryoso ang mukha, ngunit walang duda. Si Bughaw, naramdaman ni Luningning na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang sakit, ang ulan, ang pagtataksil. Ngunit kasabay niyon, isang bagong damdamin ang umusbong. Isang malamig at matatag na pader. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa gitna ng daan. Mr. Montesillo, sabi niya, ang boses ay kalmado at propesyonal, isang bagay na ikinagulat niya mismo. What a surprise! What can I do for you? Tila natigilan si Bughaw sa kanyang narinig. Ang Mr. Montesillo ay isang sampal na hindi niya inaasahan. Ning, ikaw nga, halos pabulong niyang sabi. Ang mga matay hindi maialis sa kanya. Puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Luningning. Pagsisisi? Pagkagulat? It's Luningning Alcacid. Pagtatama niya. May I know the purpose of your visit? My receptionist said it's important. Ang lugar na ito, nagsimulang magsalita si Bughaw, iginagala ang paningin sa opisina, tila hindi makapaniwala. Ito pala ang kanlungan ni Ning. Yes. Now, if you're here to admire the architecture, I can ask my staff to give you a tour.
But I'm quite busy, Mr. Montesilio. Nandito ako para sa isang business proposal, sabi ni Bughaw. Pilit na ibinabalik ang profesional na tono. Ang Montesilio Corporation ay interesado sa property na ito. We are willing to offer a very generous price. Hindi pa siya natatapos nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at dalawang makukulit na boses ang pumuno sa silid. Mama! Mama! Look! I found a big shell! Sigaw ng isang batang babae na may mahabang buhok, iwinawagayway ang isang kabibe. Kasunod nito ang isang batang lalaki. Mama! Honey took my bucket! Reklamo nito. Si Honey at Danum, ang kanyang buhay, ang kanyang puso. Napatayo si Luningning, ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng mga bata ay napunta na sa estranghero sa silid at ang atensyon ni Bughaw ay tuluyan ng napako sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Bughaw. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa batang lalaki, kay Danum, na ngayon ay nakatitig din sa kanya. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng panga, ito ay tulad ng pagtingin sa isang maliit na salamin ng kanyang sarili. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, nakakabingi. Sila. Nabasag ang boses ni Bughaw. Sila ba? Hindi niya matapos ang tanong. Mabilis na kumilos si Luningning. Lumapit siya sa kambal at marahang itinulak palabas. Honey, Danum, go to Yaya Payapa muna. Mama has to talk to this gentleman. Nang maisara niya ang pinto, hinarap niya si Bughaw. Ang pader na kanyang itinayo ay mas pinatibay niya. This resort is not for sale, Mr. Montesilio. Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat. It's my life. It's my sanctuary. It's everything you and your family took from me. I didn't know. Nagkakandautal na sabi ni Bughaw, napahawak sa mesa para suportahan ang sarili. Ang mga bata, sila ang anak ko? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Luningning. Wala kang anak dito. Ang mga anak ko ay mga alkasid. Pero kailangan nating mag-usap. Kailangan mong magpaliwanag. Pagpupumilit ni Bughaw, ang boses ay puno ng desperasyon. Huminga ng malalim si Luningning. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Your explanation is 5 years too late. Tumalikod siya at binuksan ang pinto. Tapos na ang pag-uusap natin. Maari ka nang umalis. Walang nagawa si Bughaw kundi ang maglakad palabas. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Habang naglalakad siya palayo, narinig ni Luningning ang tanong ng kanyang anak na si Danum, na nakatayo sa may pintuan. Ang inosenteng boses nito ay tumusok sa puso ni Luningning na parang isang punyal. Mama, sino po yung uncle na malungkot? Mamay, para kay Attorney Sandigan Magdiwang, ang batas ay isang sining. Ito ay isang masalimuot na sayaw ng mga salita, ebidensya at katwiran. At sa loob ng kanyang opisina, isang espasyong pinaghalong modernong linis at katutubong init ng Palawan, siya ang maestro. Maraming salamat po, Attorney, sabi ng isang matandang mangingisda. Hawak ang mga dokumentong katitibayan ng kanyang karapatan sa maliit na lupaing minanapa sa kanyang mga ninuno. Kung hindi po dahil sa inyo, matagal na po siguro kaming napaalis. Isang tipid na ngiti lamang ang isinukli ni Sandigan. Walang anuman, Mang Nestor. Ang tama ay tama. Trabaho ko lang na tiyaking naririnig ang boses ninyo. Sa labas, kilala si Sandigan bilang isa sa mga pinakamahusay na abogado sa probinsya. Matalas, direkta, at hindi natatakot bumangga sa mga makapangyarihan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, dala niya ang isang pagod mula sa mga sugat ng nakaraan. Isang pagtataksil na nagturo sa kanyang mas pagkakatiwalaan pa ang mga aklat ng batas kaysa sa pangako ng isang tao. Nang makaalis si Mang Nestor, bumalik siya sa pag-aaral ng isang kaso nang pumasok ang kanyang sekretarya. Attorney,
May kliyente po sa labas. Walk-in, urgent daw po. Ano ang kaso? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Tungkol daw po sa lupa. May dala po siyang demand letter mula sa Del Rosario, Montesillo at Associates Law Firm. Sa pagkarinig ng pangalan ng dambuhalang law firm mula sa Maynila, itinaas ni Sandigan ang kanyang ulo. Ang interes niya ay napukaw. Papasukin mo. Isang babae ang pumasok. Sa unang tingin, nakita ni Sandigan ang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang di pangkaraniwang katatagan sa paraan ng kanyang pagtayo. Maganda ito sa isang paraang tahimik at hindi mapagkunwari. Good afternoon. I'm Luningning Alcasid. Sabi nito, ang boses ay kalmado sa kabila ng tensyon sa kanyang mga balikat. Iniabot nito ang isang sobre. I received this morning. Kinuha ni Sandigan ang sulat at binasa. Ang bawat pangungusap ay dinisenyo para manakot. Mga legal na terminolohiya, pagbabanta ng expropriation, pagkwestiyon sa legalidad ng titulo ng lupa. Isang klasikong paraan ng pambubuli ng isang korporasyon, pero may napansin siyang kakaiba. Ang tono ay hindi lamang pangnegosyo. Ito ay personal, masyadong agresibo. Mrs. Alcasid, sabi niya, itinatabi ang sulat. This is more than just a simple offer to buy. This is harassment. Nakita niya ang bahagyang pagbago sa ekspresyon ni Luningning, isang pahiwatig ng ginhawa na sa wakas, may isang taong nakaintindi. They want my resort, kanlungan ni Ning, paliwanag ni Luningning. Sinabi ko nang hindi ito ibinebenta. Habang nagsasalita si Luningning, pinagmasdan siya ni Sandigan. Hinangaan niya ang kalinawan nito sa pagsasalita. Hindi ito paligoy-ligoy. Para sa isang taong halatang nasa gitna ng isang krisis, ang kanyang paninindigan ay kahanga-hanga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ni Sandigan ang isang mas malalim na sugat, isang sakit na higit pa sa isang away sa lupa. Sino ang nagpadala nito? Ang Montesillo Corporation? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Luningning. Ang CEO nila mismo ang pumunta sa akin kahapon. May saglit na pag-aatubili sa kanyang boses. Dito na nakita ni Sandigan ang siwang sa pader na itinayo ni Luningning. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa lupa. May mas mabigat na pinagmumulan. I see, sabi ni Sandigan. Itinuon ang buong atensyon sa kanya. Ang taktika nila ay maliwanag. Tinatakot ka nila para mapilitan kang magbenta sa murang halaga. Pero may mga butas sa kanilang argumento at ang pagiging agresibo nila ay maaari nating gamitin laban sa kanila. Sa bawat salitang binitawan ni Sandigan, naramdaman ni Luningning ang unti-unting paggaan ng bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, mag-isa niyang nilabanan ang lahat. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi siya. Nakahanap siya ng isang sandigan. Ang professionalism at kumpiyansa ng abogado sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng seguridad. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may simpatya. Kaya mo ba akong tulungan? Mahinang tanong ni Luningning. Ang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang takot at pag-asa. Tinitigan siya ni Sandigan. Nakita niya ang isang babaeng pinagkaitan, isang inang lumalaban para sa kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, ang kaso ay naging higit pa sa isang profesional na hamon. Oo, matatag niyang sagot. I will help you. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, Mrs. Alcasid. Sa batas, ang katotohanan ng laging mananaig. Nang abutin ni Luningning ang kanyang kamay, naramdaman ni Sandigan ang panlalamig nito, isang pahiwatig ng takot na pilit nitong itinatago. At habang nakatingin siya sa mga mata nito, naunawaan niya. Ang laban na haharapin nila
ay hindi lang sa korte. Ito ay isang laban para sa kapayapaan ng isang pusong matagal nang sinugatan. Ang pagtanggi ni Luningning ay isang pader na paulit-ulit na binabangga ng isipan ni Bughaw. Ngunit ang mas tumatatak sa kanya ay ang imahe ng dalawang bata. Ang mga mata ni Danum, ang ngiti ni Honey, mga piraso ng kanyang sarili na nakikita niya sa mga mukha nilang inosente. Hindi siya umuwi sa Maynila. Nagkulong siya sa kanyang hotel suite sa Palawan. Nagdahilang inaayos pa ang negosasyon. Ang totoo, hindi niya kayang umalis. Hindi hanggat may isang malaking tanong na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagdududa ay pinalala pa ng isang hindi inaasahang pagdating. Si Silakbo. Nalaman nito na hindi pa siya umuuwi. At sa isang silakbo ng selos at takot ay sumunod ito sa Palawan. Hindi nagtagal, nahanap nito kung nasaan si Luningning. Sa dalampasigan, sa harap ng kanlungan, habang pinagmamasdan ni Luningning ang kanyang mga anak na naglalaro sa buhanginan, hinarang siya ni Silakbo. Ang kapal din naman ng mukha mo. Bungad ni Silakbo, ang boses ay nanginginig sa galit. Pagkatapos mong manloko at magsinungaling, magtatayo ka ng paraiso dito? At ano ito? Ginagamit mo ang mga bata para makuha ulit ang simpatiya ni Bughaw? Tiningnan siya ni Luningning ng diretso sa mata. Ang kalmadong ekspresyon ay mas lalong ikinainis ni Silakbo. Wala kang karapatan dito, Silakbo. Umalis ka. Karapatan? Ako ang asawa. Ako ang Montesillo ngayon. Sigaw ni Silakbo, papalapit ng papalapit. At yung mga batang yan, huwag mong isipin na maloloko mo kami. Baka kung kaninong anak yan na ginagamit mo lang. Huwag mong idamay ang mga anak ko sa dumi ng bibig mo. Matatag na sagot ni Luningning. Ang boses ay nagsimula nang magkaroon ng lamig. Bakit? Natatakot ka bang malaman ang totoo? Itinulak ni Silakbo ang balikat ni Luningning. Huwag kang magkakamali, Luningning. Sisirain ko itong munting paraiso mo. Kukunin namin ang lupaing ito at itatapon kita palabas tulad ng basurang nararapat sa'yo. 5 taon na ang nakalipas. Akmang hahablutin ni Silakbo ang braso ni Luningning ng isang matatag na boses ang pumagitna. May problema ba dito, Mrs. Alcacid? Si Sandigan. Papalapit ito. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa tensyonadong sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Luningning, ngunit ang kanyang tindig ay isang malinaw na babala para kay Silakbo. Sino ka naman? Mataray na tanong ni Silakbo. He's my lawyer, sagot ni Luningning. I am her lawyer, sabay na sabi ni Sandigan. Ang tingin ngayon ay bumaling kay Silakbo. And what you are doing, ma'am, constitutes harassment. I suggest you leave before we are forced to take legal action. Natigilan si Silakbo. Ang tapang niya ay biglang nawala sa harap ng isang taong alam ang batas. Puno ng pagbabanta ang kanyang huling tingin bago siya padabog na umalis. Mula sa di kalayuan, sa bintana ng kanyang hotel, nasaksihan ni Bughaw ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Silakbo. Nakita niya ang pagtatanggol ng lalaking hindi niya kilala. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Luningning. Hindi takot, kundi pagod na katatagan. At lalo siyang sinakop ng pagdududa. Kinagabihan, habang si Silakbo ay nasa labas, gumawa ng desisyon si Bughaw. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng numero ng isang matalik na kaibigan, isang doktor sa ospital kung saan dati nilang ipinapasuri si Luningning. Anton? Si Bughaw to. Panimula niya, ang boses ay mahina. Pre, may ipapakiusap sana ako. Sobrang confidential. Ano yun, Bughaw? Mukhang seryoso yan, sagot ng kaibigan. Mayroon akong kailangang ipacheck na lumang medical records. Mga 5 taon na ang nakalipas. Isang pasyente.
Si Luningning Alcacid. Bakit? May problema ba? Basta, gusto ko lang makasiguro sa isang bagay. Tanda mo ba yung kaso niya? Yung, yung sinabing hysterical pregnancy? Narinig ni Bughaw ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Oo, Bughaw. Imposibleng makalimutan yon. Isang malaking gulo. Pakiusap, Anton, tingnan mo ulit. Lahat. Bawat detalye. Baka merong hindi nakita. Baka may mali. Ilang oras ang lumipas. Bawat minuto ay parang isang taon para kay Bughaw. At pagkatapos, tumunog ang kanyang telepono. Si Anton. Bughaw, sabi nito. Ang boses ay kakaiba. May kakaiba nga dito sa pinapatingnan mo. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Ang patient ID number sa record na ginamit na ebidensya laban kay Luningning. Hindi tumutugma sa system-generated ID number niya. Bawat pasyente ay may iisang unique ID lang. Habang buhay, ibang-iba ang nasa record. Nanlamig ang buong katawan ni Bughaw. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, paliwanag ni Anton, ay ang medical record na yon, kahit may pangalan ni Luningning, ay pag-aari ng ibang pasyente. Ang tanong ay namutawi sa mga labi ni Bughaw na puno ng takot at pangamba. Kung hindi kay Luningning ang records na to, kanino? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Anton. May isa pang pasyente na may kaparehong apelyido na naka-admit ng mga panahong yon, Guerrero. Nakatayo si Luningning sa tabi ni Sandigan sa loob ng conference room ng magdiwang law firm. Sa kabilang panig ng lamesa ay ang abogado ng mga Montesillo, isang lalaking mayabang na may mamahaling relo at pilit na ngiti. Ang hangin ay mabigat sa inaasahang tensyon. As we've stated in our letter, Mrs. Alcacid, panimula ng abogado ng Montesillo, my client's offer is more than generous. Refusing it would be unwise. We are prepared to take this matter to court, and I assure you, we have the resources to prolong this until your small resort runs out of funds. Isang malinaw na pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natinag si Luningning. Tumingin siya kay Sandigan na nagbigay ng isang bahagyang tango. Ito na ang simula. Kalmadong inilatag ni Sandigan ang isang folder sa lamesa. Attorney, bago po tayo magpatuloy sa mga pagbabanta, meron lang po kaming ilang katanungan. Go ahead, mayabang na sagot ng abogado. Ang buong kaso ninyo laban sa aking kliyente, 5 taon na ang nakalipas, ay nakasalalay sa isang piraso ng ebidensya. Isang medical record na nagsasabing siya ay may hysterical pregnancy, mahinahong sabi ni Sandigan. Tama po ba? That is a matter of public record, sagot ng abogado. Tila naiinip. Good, sabi ni Sandigan. Naglabas siya ng isang dokumento. Dahil sa inyong panibagong legal action, napilitan po kaming kumuha ng certified true copy ng lahat ng records na yon. At mayroon po kaming natuklasang irregularity. Ipinakita ni Sandigan ang kopya. Bawat pasyente sa St. Dominic's Medical Center ay may unique patient ID number. Ang ID number ni Ginang, Luningning Alcacid, sa kanilang sistema ay 770815. Ngunit ang patient ID sa medical record na ginamit ninyo ay 81-0-4-22. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit? Biglang nawala ang nangiti sa mukha ng abogado ng Montesillo. Tinitigan niya ang mga numero. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting naglaho. Hindi pa tapos si Sandigan. Naglabas siya ng isa pang dokumento. We filed a petition to unmask the owner of patient ID 81-04-22, citing potential fraud, at inaprubahan po ito ng korte kahapon. Ang medical record na nagsasabing hysterical pregnancy at ginamit para sirain ang reputasyon ng aking kliyente ay hindi po sa kanya. Ito po ay pag-aari ng isang Silakbo Guerrero. Katahimikan.
Ang pangalan ay lumutang sa hangin na parang lason. Ang abogado ay namutla. Sa sandaling iyon, tumayo si Luningning. Ang lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay napalitan ng isang nag-aalab na tapang. "This is no longer about the land, attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. "This is about justice. We are officially withdrawing any negotiation. Instead, we are filing charges of defamation, perjury, and moral damages against the Montecillo Corporation, Doña Catalina Montecillo, and Mrs. Silakbo Montecillo. My lawyer will see you in court." Sa hotel suite, ang katahimikan ay mas nakakabingi. Hawak ni Bughaw ang kopya ng mga totoong medical records na ipinadala sa kanya ni Anton. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang masalimuot na kasinungalingan. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Silakbo, dala ang mga shopping bag at isang iritadong mukha, sumabog ang lahat ng galit na kinimkim ni Bughaw. "Saan ka galing?" Malamig niyang tanong. "Diyan lang." "Ano ba? Pati ba naman yon kailangan kong i-report sa'yo?" Hindi na sumagot si Bughaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga matay nagniningas. Ibinato niya ang mga papel sa mukha ni Silakbo. "Ipaliwanag mo to." Nanginginig na pinulot ni Silakbo ang mga papel. Nang makita niya kung ano iyon, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Saan? Saan mo nakuha ito?" 5 taon. Sigaw ni Bughaw. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nagsisising kaluluwa. 5 taon, Silakbo. 5 taon mo akong ginawang tanga. 5 taon kong pinaniwalaan ang isang kasinungalingan habang ang babaeng pinakamamahal ko ay nag-iisang nagdurusa. Hinawakan niya ito sa balikat. "Bakit? Bakit mo ginawa yon?" "Dahil mahal kita, Bughaw." Humahagulgol na sagot ni Silakbo. "Mahal na mahal kita at hindi ko kayang makita kang masaya sa piling niya. Nararapat sa akin ang lahat ng ito. Ako dapat ang asawa mo. You ruined my life." Sigaw ni Bughaw. Ang bawat salita ay puno ng pait. "You ruined hers. Dahil sa'yo, nawala sa akin ang lahat. Ang asawa ko, ang mga anak ko." "Hindi mo sila anak." Desperadong sigaw ni Silakbo. "Huwag kang magsinungaling." Sa gitna ng kanyang pagpanik, nadula si Silakbo at nasabi ang katotohanang matagal na niyang itinatago. "Hindi nga sa'yo. Dahil ang record na yan, totoo yan. Buntis talaga ako noon. Pero hindi sa'yo. Sa iba." Natigilan si Bughaw. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkasuklam. Habang ang dalawa ay nasa gitna ng kanilang paglalantad, marahang bumukas ang pinto ng suite. Nakatayo roon si Doña Catalina. Ang mukha ay walang emosyon, tila isang reyna na pinagmamasdan ng gulo ng kanyang mga alagad. Kalmado siyang naglakad palapit. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bughaw. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa malamig na awtoridad. Natigilan ng lahat. "Tumahimik ka," utos ni Doña Catalina. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng bakal. Tumingin siya sa umiiyak na si Silakbo at sa nanlalaking mga mata ni Bughaw. "Ako ang mag-aayos nito." Ang paghahain ng kaso ay parang pagpapakawala ng isang mabangis na hayop. Sa simula, naramdaman ni Luningning ang tapang at pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman niya ang ganti ng isang dambuhalang na sugatan. Ang ibig sabihin ni Doña Catalina sa "ako ang mag-aayos nito" ay hindi pag-amin sa kasalanan. Ito ay paggamit ng walang hanggang kapangyarihan at pera para pagtakpan ang katotohanan. Ang unang dagok ay dumating kay Sandigan. "Attorney, yung testigo po natin sa munisipyo, bigla pong nag-back out." Balita ng kanyang sekretarya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang testigong ito ay mahalaga. Siya ang makapagpapatunay sa mga irregularidad sa pag-aproba ng mga dokumento ng Montecillo. Hindi iyon ang huli.
Ang isa pang importanteng ebidensya ay biglang nawala mula sa archives ng korte. Ang mga hearing ay biglang na-reschedule ng walang malinaw na dahilan. Ang bawat hakbang ni Sandigan Pasulong ay sinasalubong ng 3 hakbang paatras na para bang isang hindi nakikitang kamay ang nagmamanipula sa lahat mula sa anino. They're burying us in paperwork and technicalities. Sabi ni Sandigan kay Luningning isang gabi sa kanyang opisina. Nakatambak sa kanyang lamesa ang mga folder. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod. Ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa rin nawawala. Ginigipit nila tayo. Hinihintay nilang mapagod at maubusan tayo ng pera. Ang pag-asa ni Luningning ay nagsimulang manghina. Ngunit ang mas masahol pa ay darating. Isang hapon, habang sinusundo niya ang kambal mula sa kanilang maliit na eskwelahan sa bayan, isang motorsiklong walang plaka ang biglang humarurot at muntik nang sumalpok sa kanila habang tumatawid. Kung hindi niya naitulak si Hani at Danom sa tamang oras, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Nanginginig siyang niyakap ang kanyang mga anak. Ang rider ay hindi man lang lumingon. Naglaho na lang ito sa kanto. "Mama, I'm scared." Umiiyak na sabi ni Hani. "Okay lang, baby. It was just an accident." Sabi ni Luningning, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi iyon aksidente. Ito ay isang babala. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Sandigan. Ang boses ay nanginginig sa takot. "Gusto ko nang itigil to, Sandy." Sabi niya. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang palayaw nito. "Hindi ko na kaya. Handa na akong isuko ang lahat. Ang resort, ang lupa. Basta't maging ligtas lang ang mga anak ko." Narinig ni Sandigan ang takot sa kanyang boses. "Nasaan ka? Pupuntahan kita." Ilang minuto lang, dumating si Sandigan sa kanlungan. Naabutan niya si Luningning sa veranda, nakatulala sa madilim na dagat. Ang babaeng matatag na nakilala niya ay ngayon ay mukhang babasagin. "Hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa, Ning." Mahinahon niyang sabi, umupo sa tabi nito. "Pero mga anak ko na ang nalalagay sa panganib," sagot ni Luningning. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. "Ano ang laban ko sa kanila? Sila ang may pera, sila ang may kapangyarihan. Isa kang ina na lumalaban." Putol ni Sandigan sa sasabihin niya, "At hindi ka nag-iisa." Sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay lumampas na sa pagiging abogado at kliyente. Tiningnan niya si Luningning hindi bilang isang kaso na kailangang ipanalo, kundi bilang isang taong kailangan niyang protektahan. Ang mga pader na itinayo ni Sandigan sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. "Makinig ka," sabi niya. "Dadalhin ko ang pamilya ko dito bukas. Ang mga pinsan ko, malalaki ang katawan. Babantayan nila ang resort. Kakausapin ko ang hepe ng pulis. Kaibigan ko siya. Doblehin natin ang seguridad. Hindi kita pababayaan. Hindi ko sila hahayaang saktan ka." Magdamag na nanatili si Sandigan sa kanlungan. Hindi sila nag-usap ng marami. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para maramdaman ni Luningning na hindi siya nag-iisa sa gitna ng bagyo. Nakita niya sa mga mata ni Sandigan ang isang pag-aalalang higit pa sa tungkulin. Naramdaman niya ang isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang papalalim ang gabi, biglang tumunog ang telepono ni Luningning. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na binago at halos pabulong, ngunit ang lamig nito ay tumagos sa kanyang kaluluwa. "Kung mahal mo ang mga anak mo, alam mo na ang dapat mong gawin." Click. Nabitawan ni Luningning ang telepono. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Sandigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong takot. Ito na ang sandali. Napakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa. Nawala na ang lahat. Ang tawag na yon ay nag-iwan ng isang nagyeyelong takot
Sa puso ni Luningning, ang bawat anino ay tila may banta. Ang bawat ugong ng sasakyan ay nagdudulot ng kaba. Ang kanlungan, na dati kanyang santuwaryo, ay naging isang hawlang salamin, maganda, ngunit marupok. Sa gitna ng kanyang takot, dalawang lalaki ang kumakatawan sa dalawang magkaibang mundo. Si Sandigan, ang kanyang kasalukuyang sandalan, at si Bughaw, ang personifikasyon ng kanyang masakit na nakaraan. Nawalan ng kontak si Luningning kay Bughaw matapos ang paghahain ng kaso. Ngunit isang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan, sinusubukang hanapin ang kapayapaang tila ninakaw sa kanya. Nakita niya ito. Nakatayo sa di kalayuan, mag-isa, nakatingin sa dagat. Ang dating kumpiyansa at kapangyarihan sa tindig nito ay napalitan ng isang abang kalungkutan. Nagkunwari siyang hindi ito nakita at lumakad papalayo. Ngunit tinawag siya ni Bughaw. "Ning, sandali lang. Pakiusap." Huminto si Luningning ngunit hindi lumingon. "Wala na tayong dapat pag-usapan." "Meron," sabi ni Bughaw, lumalapit sa kanya. "Ning, alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Silakbo. Ang tungkol sa medical records. Lahat." Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisising matagal na niyang kinikimkim. "Alam kong walang salita ang makakapagpaliwanag o makapagbura sa sakit na idinulot ko. Pero kailangan mong malaman na sa bawat araw sa loob ng 5 taon, pinagsisihan ko ang gabing iyon." Sa wakas ay humarap si Luningning. Nakita niya ang pamumula sa mga mata nito. Ito ba ay totoo? O isa na namang pag-arte? Pagsisisi? Mapait niyang tanong. Madaling sabihin, yan ngayon, Bughaw. Nasaan ang pagsisising iyon noong kailangan ko? Nasaan ka noong ipinagtatabuyan ako na parang aso sa gitna ng ulan? Hindi nakasagot si Bughaw. Tumatagos sa kanyang puso ang bawat salita ni Luningning. Bigla, sa isang iglap ng desperasyon, lumuhod si Bughaw sa buhanginan sa harap niya. Ang makapangyarihang Bughaw Montesillo, nakaluhod, nagmamakaawa. "Patawarin mo ako, Ning," humahagulgol niyang sabi. Hindi alintana ang iilang taong napapatingin sa kanila. "Patawarin mo ako. Iiwan ko ang lahat. Si Silakbo, ang pangalan ng pamilya, ang kumpanya, lahat-lahat. Bumalik ka lang sa akin. Pakiusap, hayaan mo akong maging ama sa ating mga anak. Hayaan mong itama ko ang lahat." Napatulala si Luningning. Isang bahagi ng kanyang puso, ang batang si Luningning na minsan ay nangarap ng isang perpektong pamilya, ay naantig. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang inang pinatibay ng panahon at sakit, ay nanatiling matatag. Sa kabilang banda, si Sandigan. Hindi siya nangako ng buwan at mga bituin. Hindi siya nag-alok ng kayamanan. Ang inialok niya ay ang kanyang presensya. Kinabukasan, isinama ni Sandigan sina Luningning, Hani at Danum sa isang tahimik na bahagi ng isla. Nagpalipad sila ng saranggola. Naghabulan sa dalampasigan. Bumili ng sorbetes, mga simpleng bagay. Ngunit para kay Luningning, ito ay mga sandaling hindi kayang bilhin ng pera. Habang pinagmamasdan niya si Sandigan na buhat-buhat si Danum sa kanyang balikat habang tinutulungan si Hani na ayusin ang saranggola, isang imahe ng pamilya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit totoo. Isang pamilyang binuo hindi sa pangalan o dugo, kundi sa respeto at pagmamahal. Hindi nagsasalita si Sandigan ng pag-ibig, ngunit ipinaparamdam niya ito sa bawat kilos, sa paraan ng pagtingin niya sa kanya, sa pag-aalala sa kanyang boses, sa pagiging ama niya, sa mga batang hindi naman kanya. Gabi na nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Yaya payapa. "Ano ang gagawin ko, Yaya?" Litong-litong tanong ni Luningning. "Si Bughaw, nagmamakaawa. Si Sandigan naman, nandyan lang." "Anak," mahinahong sagot ng matanda, "ang puso ay parang bahay. Si Bughaw ang nagtayo ng unang bahay mo.
maganda at malaki. Pero siya rin ang gumiba nito hanggang sa pundasyon. Si Sandigan, hindi siya nangangako ng palasyo. Tinutulungan kanyang pulutin ang bawat piraso para itayo ulit ang bahay mo sa paraang gusto mo. Ngayon, saan ka mas panatag tumira? Ang mga salita ni Yaya Payapa ay tumatak sa kanya. Nang gabing iyon, nagkita ulit sila ni Sandigan sa beranda. Matapos ang ilang minutong katahimikan, habang nakatingin sa mga bituin, nagsalita si Sandigan. Ning, panimula niya. Ang boses ay seryoso. Hindi ko kayang ipangako ang kayamanan ng mga Montisilio. Hindi ko kayang ibalik ang mga taong nawala. Pero kaya kong ipangako na sa tabi ko, hindi ka na muling luluha mag-isa. Tumingin siya sa mga mata ni Luningning. Hindi kita minamadali, pero gusto kong malaman mo na ang nararamdaman ko para sa'yo ay higit pa sa pagiging abogado mo. Ito na, ang pagtatapat na pareho nilang iniiwasan, ang katotohanang pareho nilang nararamdaman. Ang puso ni Luningning ay nahati. Ang nakaraan na bumubulong ng paano kung, at ang hinaharap na nag-aalok ng kapayapaan. Ang desisyon ay binuo ni Luningning hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi dahil sa isang malinaw at payapang pag-unawa. Para makahakbang pasulong, kailangan niyang harapin ang nakaraan sa huling pagkakataon. Sa tulong ni Sandigan, humiling siya ng isang formal na pagpupulong, hindi sa korte, kundi sa mismong lungga ng mga kaaway, ang mansyon ng mga Montisilio. Ito ay hindi para makipag-ariglo, kundi para sa isang pagtatapos. Ang conference room ng Montisilio Corporation ay malamig at walang kaluluwa, tulad ng mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Sa isang dulo ay si Doña Catalina. Ang muka ay isang maskara ng yelo. Sa tabi niya ay si Bughaw na hindi makatingin ng diretsyo. Sa kabilang panig, si Silakbo na puno ng pag-aalala. At sa gitna, si Luningning, katabi si Sandigan na naroon hindi bilang abogado, kundi bilang suporta. Ano ang layunin ng pagpupulong na ito, Mrs. Alcacid? Basag ni Doña Catalina sa katahimikan. Ang boses ay puno ng paghamak. Kung pera lang ang habol mo, sabihin mo na ang presyo mo. Hindi pinansin ni Luningning ang insulto. Inilabas niya ang isang maliit na voice recorder at ipinatong sa lamesa. Hindi pera ang kailangan ko sa inyo, kalmado niyang sabi. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. 5 taon na ang nakalipas. Sa gabing dapat ay selebrasyon. Winasak ninyo ang buhay ko. Pinagbintangan ninyo ako sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Ipinagtabuyan ninyo ako. Dala-dala ang mga anak na dapat sana ay inyong apo. Isang palabas na naman ba ito? Singit ni Silakbo, ngunit isang matalim na tingin mula kay Bughaw ang nagpatahimik sa kanya. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy ni Luningning, itinayo kong muli ang sarili ko. Pinalaki ko ang aking mga anak ng mag-isa. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. At sa pagtayo kong yon, natagpuan ko hindi lang ang aking lakas, kundi pati na rin ang katotohanan. Tumingin siya ng diretso kay Silakbo. Ang medical record na ginamit mo, Silakbo. Ang totoo, sa'yo yun, hindi ba? Buntis ka nga noon, pero hindi kay Bughaw. Isang kasinungalingan para makuha ang gusto mo at isang kasinungalingan para pagtakpan ang isa pang kasalanan. Namutla si Silakbo at napatingin kay Doña Catalina na nanatiling hindi matinag. At kayo po, Doña Catalina, sabi ni Luningning. Ang boses ay nanatiling magalang ngunit may diin. Alam ninyo, mula pa sa simula, alam ninyo na nagsisinungaling si Silakbo. Ngunit mas pinili ninyong maniwala sa kasinungalingang yon dahil hindi ninyo ako matanggap. Dahil para sa inyo, isa lang akong hamak na hindi karapat-dapat sa pangalan ng mga Montisilio. Wala kang pruweba. Malamig na sagot ng matanda. Sigurado po ba kayo? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang babaeng nakasuot
ng simpleng uniforme, ang kanyang mukha ay pamilyar sa lahat. Si Yaya Payapa, gulat ang gumuhit sa mukha ni Doña Catalina at silakbo. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na tanong ng Donya. "Narito po ako para sa katotohanan, Senyora." Magalang ngunit matatag na sagot ni Yaya Payapa. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang luma, maliit na cellphone. "Maaring mahirap lang po ako, pero hindi po ako bingi." Ipinatong niya ang cellphone sa lamesa at pinindot ang play. Isang mahinang recording ang umalingaw sa silid. Garalgal, ngunit malinaw. Boses ni Doña Catalina at silakbo, 5 taon na ang nakalipas, isang araw bago ang anniversary party. "Siguraduhin mong walang makakaalam nito, silakbo. Gagamitin natin ang record mo. Palalabasin natin sa kanya yan." "Pero tita, paano kung—" "Walang pero-pero. Ito na ang pagkakataon nating mapaalis ang babaeng yan. Isang Montesillo lang ang para kay Bughaw." Ang recording ay tumigil. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang maskara ni Doña Catalina ay nabasag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang pagkatalo sa mga mata nito. Si Silakbo naman ay napahagulgol na lamang, ang kanyang mundo ay gumuho na. Si Bughaw, na kanina patahimik, ay napayuko na lamang. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kahihiyan at sakit. Tumayo si Luningning. Tapos na. Ito na ang katapusan. Tiningnan niya si Bughaw, hindi na may galit, kundi may isang uri ng malungkot na pagtanggap. "Pinapatawad kita, Bughaw," sabi niya. Ang mga salita ay tila nagpalaya sa huling tanikala sa kanyang puso. "Pinapatawad ko kayong lahat, pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at hinding-hindi ito nangangahulugang pagbabalik." Tumalikod siya at naglakad palabas. Kasunod si Sandigan at si Yaya Payapa. Habang nagsasara ang pinto, iniwan niya sa loob ng malamig na silid na iyon ang bigat ng nakaraan, handa nang yakapin ang liwanag ng kinabukasan. Ang paglabas mula sa gusali ng Montesillo Corporation ay parang pag-ahon mula sa malalim na tubig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakahinga si Luningning ng maluwag. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay tila naglaho kasama ng pagsasara ng pinto. Hindi na sila bumalik sa korte. Ang recording ni Yaya Payapa, kasama ng testimonya ng doktor na kaibigan ni Bughaw, ay sapat na para pwersahin ang mga Montesillo sa isang extrajudicial settlement. Ibinagsak nila ang lahat ng kaso laban kay Luningning. Nagbayad sila ng daños perjuicios na higit pa sa sapat. At ang pinakamahalaga sa lahat, iniwan nila si Luningning at ang kanlungan ng Payapa. Ngunit may isang huling bagay na kailangang ayusin, isang huling buhol na kailangang kalagin. 1 linggo matapos ang paghaharap, nagpadala ng mensahe si Bughaw. Nakikiusap ito para sa isang huling pagkikita, hindi bilang dating mag-asawa, kundi bilang 2 taong kailangang magkaroon ng formal na pagtatapos. Pumayag si Luningning. Nagkita sila sa isang tahimik na kapihan sa bayan, malayo sa kanlungan, malayo sa mundo ng mga Montesillo. Umupo si Bughaw sa kanyang harapan, hindi bilang aroganteng CEO, kundi bilang isang lalaking pagod. Mayroon siyang dalang envelope. "Kamusta na ang mga bata?" Mahina niyang tanong, ang unang tanong ng isang amang hindi alam kung paano magsimula. "Mabuti sila," sagot ni Luningning. "Masaya." Katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Bughaw. "Wala akong ibang sasabihin kundi sorry, Ning. Alam kong gasgas na pakinggan, pero yun ang totoo. I'm sorry for being a coward. I'm sorry for choosing my family's name over my own heart. I'm sorry for failing you and our children." Sa pagkakataong ito, naniwala si Luningning. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. "Natanggap ko na, Bughaw, at napatawad na kita." "Alam ko," sabi ni Bughaw, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Pero hindi ko pa napapatawad ang sarili ko. Siguro, matatagalan pa."
Inilapag niya ang envelope sa lamesa. Pinirmahan ko na ang annulment papers at may kasama yan, isang trust fund para kay Hani at Danum. Lahat ng mana ko mula sa pamilya, inilipat ko sa pangalan nila. Ito na lang ang tanging paraan na alam ko para makabawi. Kahit katiting, tiningnan ni Luningning ang envelope. Hindi namin kailangan ng pera mo, bughaw. Alam ko, mabilis niyang sagot. Pero kailangan ko itong gawin para sa kanila at para sa sarili ko. Tanggapin mo na. Pakiusap. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang regalo ng isang amang hangal. Tumango si Luningning bilang pagtanggap. Magiging maayos ka ba? Tanong niya, isang tunay na pag-aalala. Magiging maayos din ako, sagot ni Bughaw. Aalis muna ako. Mag-aaral ulit. Siguro sa ibang bansa. Malayo sa lahat. Siguro, oras na para hanapin ko ang sarili kong pangalan. Malayo sa anino ng Montesillo. Sa kanilang paghihiwalay, walang pait, walang galit. Isang tahimik na pagtanggap na ang kanilang kabanata ay tuluyan ng nagsara. Pagbalik ni Luningning sa kanlungan, nadatnan niya si Sandigan sa hardin. Kasama nito sina Hani at Danum at abala sila sa pagbubuo ng isang kahoy na duyan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Papa Sandy, mas mataas pa! Sigaw ni Hani habang tinutulungan siya ni Sandigan na itali ang lubid. Ako naman, sabi ni Danum, hinihila ang pantalon ng abogado. Napangiti si Luningning habang pinagmamasdan ng eksena. Ang salitang Papa Sandy ay kusa na lang lumabas sa bibig ng mga bata isang araw at hinayaan na lang nila. Hindi ipinilit, ngunit natural na nabuo. Lumapit siya sa kanila. Napansin ni Sandigan ang pagbabago sa kanyang aura. Ang huling anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay nawala na. Para siyang isang bulaklak na sa wakas ay nasikatan ng araw pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Tapos na, tanong ni Sandigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumango si Luningning. Tapos na. Walang masyadong salitang namagitan. Naupo sila sa damuhan habang pinapanood ang mga batang masayang naglalaro. Pagkatapos ng ilang sandali, sa isang kilos na mas makahulugan kaysa sa anumang salita, iniabot ni Luningning ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Sandigan. Hindi ito isang desperadong pagkapit, kundi isang tahimik na pag-aalok. Isang pagpili. Hinigpitan ni Sandigan ang hawak sa kanyang kamay, isang sagot na walang salita. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng tawanan ng mga bata, sa kanilang munting kanlungan, nagsimula silang bumuo ng isang bagong pangarap. Isang pangarap na hindi gawa sa karangyaan, kundi sa mga simpleng piraso ng pagtitiwala, respeto, at isang pag-ibig na naghihintay. Gabi na, dumating ang isang sulat para kay Luningning. Galing ito kay Bughaw, isang maikling liham. Ito lang ang paraan para mapatawad ko ang sarili ko. Maging masaya ka, Ning. Karapat dapat ka dyan. Isang taon. Isang taon ang lumipas na puno ng paghilom, pagtawa, at mga simpleng umaga. Ang kanlungan ni Ning ay hindi lang isang resort. Ito ay naging isang tunay na komunidad, isang tahanan. Ngayong hapon, isang maliit na salo-salo ang idinaraos sa hardin. Hindi ito isang marangyang pagdiriwang tulad ng mga party ng Montesillo. Ito ay isang pagtitipon ng mga puso. Nandyan si Yaya Payapa, na ngayon ay permanenteng lola yaya ng Kambal. Nandyan ang mga tapat na staff ng kanlungan na naging pamilya na ni Luningning. Nandyan ang iilang malalapit na kaibigan na naging sandalan niya sa mga panahong kailangan niya ng karamay. At nandyan si Sandigan, nakatayo sa tabi ng ihawan, suot ang isang simpleng t-shirt at shorts, nag-aasikaso ng inihaw na isda. Ang respetadong abogado ay ngayon ay isang master griller at tila mas masaya pa siya sa papel na ito. Papa Sandy, luto na ba? Tanong ni Danum na nakakapit sa binti nito. Malapit na, champ. 5 minuto pa.
Nakangiting sagot ni Sandigan. Ginugulo ang buhok ng bata. Mula sa veranda, pinagmamasdan ni Luningning ang lahat. Ang kanyang puso ay puno ng isang damdaming matagal niyang kinalimutan. Isang dalisay na kaligayahan. Ang kanyang nangiti ay hindi na pilit, hindi na isang panakip butas. Ito ay totoo. Ito ay mula sa kaluluwa. Lumapit si Sandigan sa kanya. Dala ang 2 baso ng fresh buko juice. Okay ka lang? Higit pa sa okay. Sagot ni Luningning, tinatanggap ang baso. Masaya. Ito pala yung pakiramdam. Alin? Ang maging masaya ng walang takot, sabi niya. Nakatingin sa mga anak nilang masayang naghahabulan sa damuhan. Ang malaman na sapat na ang kung anong meron ka. Tinitigan siya ni Sandigan. Sa loob ng 1 taon, nasaksihan niya ang pagbabalik ng tunay na Luningning. Ang babaeng may ningning sa mga mata. Ang babaeng ang halakhak ay musika. Hindi ko akalain na aabot ako dito, pag-amin ni Luningning. Noong gabing iyon, 5 taon. 6 na taon na pala ang nakalipas. Akala ko katapusan na ng mundo. Hindi iyon ang katapusan, sabi ni Sandigan, marahang hinawakan ng kanyang kamay. Iyon ang simula. Ang simula ng pagkakilala mo sa tunay mong lakas. At simula ng pagdating mo, dagdag ni Luningning, tinitingnan siya ng may pagmamahal. Hindi nila kailangang lagyan ng label ang kanilang relasyon. Hindi nila kailangang magmadali. Ang kanilang pag-ibig ay isang halamang dahan-dahang tumubo sa hardin ng pagtitiwala. Hayaan nila itong mamulaklak sa sarili itong panahon. Ang mahalaga, sa bawat paggising sa umaga, naroon sila para sa isa't isa. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, naupo silang 4 sa duyan na binuo ni Sandigan. Si Hani ay nakasandal sa dibdib ni Luningning at si Danom naman ay komportableng nakaupo sa mga hita ni Sandigan. Isang perpektong larawan, hindi isang larawang ipininta ng pera o kapangyarihan, kundi isang larawang iginuhit ng pag-ibig, pagtanggap, at pangalawang pagkakataon. Naramdaman ni Luningning ang ulo ni Sandigan na marahang sumandal sa kanyang balikat. Hinigpitan niya ang yakap kay Hani. Tumingin siya sa malawak na karagatan sa kanilang harapan. Ang paghihiganti ay hindi pala tungkol sa pagpapabagsak sa mga kaaway. Ang pinakamatamis na paghihiganti pala ay ang pagpili sa sariling kaligayahan. Ang pagtayo mula sa abo, hindi para sunugin ang mga taong nanakit sa'yo, kundi para gamitin ang init na yon para magbigay liwanag sa sarili mong daan. Sa wakas, natagpuan na ni Luningning ang tunay niyang kanlungan. Hindi ito isang lugar, hindi ito isang pangalan. Ang kanlungan niya ay ang kapayapaan sa kanyang puso, ang tawanan ng kanyang mga anak, at ang pagmamahal ng isang lalaking nakita ang kanyang tunay na halaga. Ngumiti si Luningning, isang ngiting kasing ganda at kasing init ng papalubog na araw. Siya ay malaya. Siya ay buo. Siya ay nasa tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwento ng pusong winasak, ngunit muling nabuo sa pamamagitan ng katatagan at pag-ibig. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple lang. Ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, sa yaman, o sa pangalan. Ito ay nasusukat sa kung paano tayo bumabangon mula sa bawat pagkakadapa, kung paano natin pinipiling mahalin ang ating sarili sa kabila ng mga sugat, at kung paano tayo natututong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ang pinakamagandang tahanan ay hindi isang mansyon, kundi isang pusong payapa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang paglalakbay ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon at anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,